Murder victims show evidence of having been partially devoured by their It murderer. has been established that persons who have recently died have been returning to life and committing acts of In murder. all cases, the killers are eating the flesh of the people they The murdered. ghoul can be killed by a shot in the head or a heavy blow to the skull. Nagpatuloy sila sa pag-akyat sa taas at bago pa man nila maitapak ang mga paa sa huling baitang ay bumakas ang mga ngiti at pag-asa sa kanilang mga muka nang makita nila ang grupo ng mga sundalo. Nasa humigit kumulang 100 ang bilang ng mga ito. Nakatalikod silang lahat at tila nagpupulong. Napahinto si Romeo at iniharang ang dalawa niyang kamay sa kanyang mga kasama. Napansin niya kasi ang isang nakatagilid na sundalo na tila wasak ang muka at halos lumaglag na ang kalahati ng pisngi nito. Duguan, ngunit blanko ang ekspresyon ng mukha nito. Unti-unti nitong binaling ang paningin tungo sa direksyon nilang tatlo. Kumabog ng gusto ang dibdib ni Romeo nang biglang nagpakawala ito ng napakasamang tingin sa kanila. Umangil ito ng napakatinis na tinig. Napatingin na rin ang lahat sa kinatatayuan nilang tatlo. Mabilis na nagtakbuhan ng mga ito tungo sa kanila. Huli na nang matanto nila na infected na pala ang mga ito. Mabilis na nakatakbo si Tatay Domeng at Banjo pababa, habang tila napako naman ang mga paa ni Romeo sa pagkagimbal. Tila nawala na siya ng pag-asa na makatakas sa mga ito. Banjo! Nasaan si Romeo? Shit! Ba't hindi siya tumakbo? Tay, mauna ka na. Babalikan ko siya. Paandarin mo na ang sasakyan. Kapag hindi kami nakabalik agad, umalis na kayo. Sige, mag-iingat ka. Aantayin ko kayo. Nagmamadaling bumalik si Banjo sa kanyang kaibigan. Nakita niya na nakatulala pa rin ito. Sa kabutihang palad ay may kalayuan ang distansya ng mga zombie mula sa hagdan. Kaya't hindi agad-agad makakarating ang mga ito sa kinatatayuan ni Romeo. Wala nang oras. Ilang metro na lang ang layo ng mga halimaw at tuluyan na silang malalantakan ng mga ito. Agad na nagbato ng 2 granada si Banjo sa kinaroroonan ng mga zombie. Bago pa man niya mahila ang kaibigan, ay tumalsik na ito sa kanya. Sanhi ng puwersang nagmula sa pagsabog ng granada. Nagpagulong-gulong sila paibaba ng hagdan, habang ang ibang zombie ay tuluyan ng nalasog. Ngunit marami pa rin sa mga ito ang nakaligtas sa malakas na pagsabog na iyon. Muli itong nagtakbuhan patungo sa kanila. Halos mawala ng malay si Romeo sa mga natamong galos mula sa granada at pagkakahulog sa hagdan. Mabilis siyang tumayo, ngunit agad siyang nabuwal nang maramdaman niyang halos wala ng lakas ang kanyang mga tuhod. Natanaw niya ang isang malaking sugat sa kanyang kanang binti. Manhid na ito, kaya't hindi niya agad napansin yun. Natanaw niyang mabilis na nag-uunahang bumaba sa hagdanan ang mga zombie. Agad niyang binunot ang kalibre 45 sa kanyang tagiliran. Kinasan niya ito at pumikit habang dahan-dahang sinubo ang dulo ng baril.
saglit niyang inalala ang kasintahang si Sonia. Gantong-ganto ang tagpo noong isang beses na nakorner sila ng mga zombie. Tulad ng ginawa ng kanyang katipan ay mas mamatamisin niyang kitilin ang sariling buhay kaysa maging isa sa mga halimaw na ito. Gumuhit ang ngiti sa kanyang labi. Sa wakas ay magkakasama na rin sila ng pinakamamahal niyang si Sonia. Matatapos na ang kanyang paghihirap, akmang kakalabitin niya na ang gatilyo nang mabilis na tinabig ni Banjo ang kanyang kamay, sabay buhat sa kanya. Romeo, nasisiraan ka na ba? Huwag kang mag-aksaya ng bala. Doon mo iputok yan sa mga limaw. Huwag sa sarili mo. Oo. Buong lakas na tumakbo si Banjo habang buhat ang kanyang kaibigan. Pinapaputukan ni Romeo ang mga humahabol sa kanila ng mga halimaw. Nang matanaw iyon ni Tatay Domeng, ay agad nitong inatras ang sasakyan tungo sa gilid ng barko. Huwag na kayong bumaba ng hagdan. Tumalo na kayo sa likod. Bilisan nyo. Buong lakas na inihagis ni Banjo si Romeo patungo sa likod ng dump truck. Sa kabutihang palad ay nakaabang na doon sina Sandy at Kevin. Ligtas nilang nasalo si Romeo. Agad din namang tumalon si Banjo. Kasunod noon ang mabilis na pagpapaharurot ni Tatay Domeng. Dahil doon ay hindi na umabot pa ang ilang zombie na sumunod sa pagtalon. Kagat-kagat ni Romeo ang kanyang sombrero habang tinatalian ni Sandy ang kanyang sugat na halos walang tigil sa pagdurugo. Damang-dama niya ang hapdi at kirot na gumagapang hanggang sa kanyang kalamnan. Banjo, ano, nasaktan ba kayo? Kumusta si Romeo? May sugat sa paa si Romeo, tay. Tinamaan ng shrapnel ng granada. Tinalian ng tela ni Sandy yung sugat niya para umampat yung dugo. Nako, dapat malinis agad ang sugat niya. Baka may infeksyon yon. Meron ba kayong alcohol dyan? Meron ako dito sa bag, ate. Eto, akin na, Nina. May bula ka ba dyan? O kahit t-shirt na malinis? Meron pa ako dito sa bag ko, Ana. Natira to nung ginamot ko yung sugat ko. Yung nagsuntukan kami ni Marlon. Good, Banjo. Tulungan mo ako makapunta dyan sa likod. I'm a nurse by profession. Mabuti naman kung ganon. Tay, siya nga pala. Puntahan natin yung lumang gusali na yun. May isang lalaki doon na sumisenyas. Baka kailangan niyang tulong natin. Agad nilang tinungo ang nasabing gusali. Nagtataka sila sapagkat walang zombie sa paligid nun. Agad namang nilinis ni Ana ang sugat na natamo ni Romeo. Nagpa siyang bumaba si Banjo at Tatay Domeng. Tinanaw-tanaw nila ang rooftop. Sa tansya nila ay nasa 7 palapag ito. Wala silang matanaw na tao sa taas. Maya-maya pa'y naisipan ni Banjo na pasukin ang gusali. Akmang lalapitan niya na ang isang malaking pinto nang may narinig silang tinig na nagmumula sa itaas ng gusali. Pare, huwag mo buksan ang pinto. Ha? Bakit? Puno ng zombie ang gusaling ito. Na-order na kami dito sa taas. Ilan ba kayong nandyan? Meron ba kayong tali? Meron pre, kaso maikse. Banjo, kunin mo ang lubid. Nasa likod ng truck yon. Meron dong makapal na lubid sa loob ng karton. Opo, tay. Sinabihan nila ang lalaki na subukang bumaba gamit ang tali na nasa itaas.
ibabato nila ang lubid upang maidugtong iyon sa maiksing tali nila. Nakailang subok si Banjo sa paghagis ng lubid, ngunit sadyang napakataas pa ng kinalalagyan ng lalaki. Kaya't nahirapan silang gawin yon. Inabot sila ng halos kalahating oras bago magtagumpay. Nakababa ang 3 lalaki mula sa tuktok ng gusali. Maraming salamat pare. Ako nga pala si Eugene. Sila naman si Eric at Dindo, mga pinsan ko. Kanina ko pa kayo sinesenyasan para sana bigyan ng babala. Hindi nyo yata ako naintindihan. Oo pare, hindi namin nakuha yung ibig mo sabihin. Ako nga pala si Banjo. Siya si Tatay Domeng. Yung iba naming kasama nasa truck. Naparito kami sapagkat narinig namin ang panawagan ng gobyerno. May alam ba kayo sa kung anong nangyari rito? Mabuti pa, doon na lang natin sa truck pag-usapan. Mahirap na. Baka biglang dumagsa na naman ang mga limaw. Matapos magpakilala ng 3 sa grupo nila Romeo, ay nag-umpisa ng maglahad si Eugene tungkol sa naganap sa Pantalan. Isa rin pala siya sa nakarinig ng panawagan ng gobyerno. Ilang oras matapos marinig ang panawagan ay agad silang nagtungo sa pier. Sinalubong sila ng ilang sundalo at nakasampa sa barko. Gayon din ang iba pang survivor na maagang nakarating sa Pantalan. Ayon pa kay Eugene ay maayos at ligtas na nakordonan ng mga sundalo ang perimeter ng Pantalan. Ang buong akala nila ay ligtas na sila. Ngunit may isang pamilya pala na nagpasok ng kaanak nila na infected. Inilihim lamang nila ito. Nung una ay hindi talaga mahahalata sapagkat itinago nila ang sugat ng kanilang kamag-anak. Bata kasi ang biktima at hindi kayang iwan yon ng basta-basta, lalo na ng mga magulang nito. Ang akala nila ay magagawan pa nila ng paraan hanggang sa unti-unti na itong naging zombie. At ang kanyang pamilya ang unang nabiktima nang nagkulong sila sa isang kwarto. Mabilis na nahawa ang bawat isa sa barko. Wala nang nagawa ang mga militar. Ang ibang survivor ay nadamay na rin. Mabuti na nga lang daw at nakalundag silang magpipinsan bago pa man sila mabiktima. Hanggang sa napadpad na nga sila sa lumang gusaling yon. Matapos nun ay marami pang survivor ang nagtangka na makasampa sa barko. Lahat ng yon ay sinubukan din nilang bigyan ng babala. Ngunit sa kagustuhang maligtas ng mga ito ay tila baliwala ang kanilang mga ginagawang babala. Bukod kasi sa medyo may kalayuan ang kanilang lokasyon ay hindi rin sila marinig ng mga ito. Kaya't sa huli ay napapahamak pa rin ang mga ito. Ang grupo lang nila Romeo ang nakaligtas. Maswerte na nga ang 2 nailigtas nila sa naaksidenteng kotse sapagkat naabutan nila ang mga ito. Kung nagkataon ay baka zombie na rin ang mga ito. Tatay Domeng, saan na tayo pupunta ngayon? Hindi ko rin alam, Banjo. Pero mas maganda siguro ay makalayo tayo dito sa Maynila. Masyadong maraming zombie dito. Gumawi tayo sa bandang Cavite o Batangas. Basta hindi tayo lalayo sa tabing dagat. Baka sakaling may dumating pantulong. O kaya makakuha tayo ng sasakyang pandagat. Mas ligtas tayo sa tubig kesa dito sa kalupaan. Sige po tay, kayo na po ang bahala. Kapag napagod na po kayo, ako naman na magmamaneho. Sige nak, magpahinga na muna kayo dyan. Ako nang bahala rito. Nagpatuloy sa pagmamaneho si Tatay Domeng
tinahak nito ang daan pa Cavite. Dahil purong Caviteño siya, ay kabisado niya ang pasikot-sikot doon. Madilim na nang marating nila ang isang bayan doon. Napagpasya na matanda na ihinto ang truck sa isang gasolinahan kung saan ay may katabi itong convenience store. Bukod kasi sa gas, ay alam ng matanda na hindi nakakasya ang konting pagkaing binaon nila. Kaya't mauobliga silang maghanap ng makakain sa paligid. Sa kabutihang palad ay tahimik ang lugar na yon at walang halimaw na nagala sa lugar na yon. Madali nilang napuno ang tangke ng truck ng diesel. May mga ilang pagkain din silang nakuha mula sa maliit na convenience store na yon. Sapat para umabot ng 2 hanggang 3 araw para sa kanilang lahat. Nang gabing iyon ay mataas ang lagnat ni Romeo. Sanhi iyon nang tinamo niyang sugat sa binti. Mabuti na lamang at may gamot pang naitabi sila Ana. Nagtitiliryo na ang binata. Paulit-ulit itong tinatawag ang pangalan ng kanyang nobyang si Sonia. Sa awa ni Ana ay niyakap niya na lang ng maigpit si Romeo hanggang sa tuluyan itong makatulog. Kinabukasan ay naalimpungatan ng lahat sa mga sunod-sunod na putok na umalingaw sa paligid. Nang inilibot ni Banjo ang kanyang paningin ay hindi niya na matagpuan ang 3 magpipinsan.